Sobra nga pong daming tao ngayon, sobra. Pero so far, kumusta naman? Okay naman po, ganun pa rin nung last year pumunta ako dito sa Pitik. Parang same pa rin naman yung tao. Po holiday, kailangan po talagang gumala, kailangan lumabas kahit ganun yung ano. Kahit maraming tao. Ramdam ang pagdagsa ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange 2 araw bago ang long holiday. Batay sa datos ng pamunuan ng PITX, simula March 22 hanggang kahapon, March 30, umaabot ng 165,000 hanggang 191,000 ang bilang ng foot traffic o mga pumapasok sa terminal. Sa kabuuan ay mahigit 1.6 million individuals na ang dumating sa PITX. Mas mataas ito kumpara sa naitala noong nakaraang taon na umaabot lang ng nasa 1.4 million na tao. Mas dumami po ang estimate namin ng mga bumabiyahe ngayon kasi yung usually na bumabiyahe na gamit ang kanilang pribadong sasakyan, they might as well take the public transportation ngayon. Mas talo yung nagkokotse na dalawa lang, isa lang, ay mas magastos po sa kanila. So yun naman yung pinag-aandaan natin pagdating sa land transport. Bunsod nito, hindi kahit ang Department of Transportation ang mga commuter na planuhing mabuti ang kanilang pagbiyahe. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, hanggat maaari, iniiwasan nila ang pagkakaroon ng chance passenger sa mga terminal. Nananatili namang may mga biyahe sa mga ruta patungong iba't ibang probinsya sa bansa. Gayunman, may ilang pasahero na nakaranas ng full booked na biyahe sa mga partikular na schedule. Naubusan nga kami sa ibang bus sa pang-alas 5 na lang. Hindi sana kami bibigyan. Paano? Kasi puno na raw. May nag-back out na dalawa. Binigyan kami. Tiniyak naman ng kalihim na handa silang magpadala ng mga karagdagang bus units sa mga terminal kung kinakailangan. We issued ang LTFRB nag-issue ng mga 1,300 na special permits, no. That number alone signifies na mas madaming mga buses, no. So manageable siya. Ang tinitingnan lang namin ngayon is turn around din ng mga ibang buses. Kasabay ng hamon ng pagdagsa ng mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, ilang pasahero ang nakararanas pa rin ng iligal na paniningil ng dagdag pasahe sa mga pampasaherong bus. Mahal, 1,100. Tumaas sa regular kasi last week lang, yung mga ordinary nasa 850 lang. Ngayon, pero aircon kasi yung nasa kaya namin, 1,100. Pero yung aircon dati, mga magkano dati? Ano lang yun, nasa 850 lang yun. Ngayon, nasa 1,100. Yung ordinaryong halaga ngayon, aircon na dati. May pagtaas pa rin. Dati 400 lang, ngayon nasa 430. Galing sa ano yan? Dagupan. Ayon naman kay PITX Corporate Communications Head Jason Salvador, bineberipika na nila ang mga reklamo laban sa dagdag pasahe ng iba pang pampasaherong bus. Bukod pa ito sa 8 bus lines na iligal na naniningil ng dagdag pasahe sa mga pasahero na naiulat na ng PITX Management sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Well, kanina, meron na naman tayo natanggap na reklamo sa isang ordinary bus or non-aircon bus. No? Ang sinasabi ng pasahero, dati 1,000 lang to, ngayon 1,200 na. So we gathered that information, we're verifying kung talaga naman nagtaas siya, and then we'll submit the same to LTFRB para sa kukulang investigasyon. Muli namang nagbabala ang pamunuan ng PITX sa mga kumpanya ng bus na iligal na nagpapatupad ng karagdagang singil sa pamasahe. Again, fair warning, no? Wala pong taas pasada ang pinayagan ng ating pamahalaan. In-announce na po ng ating Pangulong Marcos na tigil po, walang taas pasada. Kaya naman kahapon, nung may mga na-report tayo, may mga nag-gather tayong reports na may nagtaas pasada, sinumbong kagad natin sa LTFRB at sila ay nabigyan kagad ng kaukulang so-cause order. Samantala, 3 namang bus drivers ang nagpositibo sa isinagawang random drug testing ng Philippine Drug Enforcement Agency kahapon. So kahapon nagsagawa na naman tayo dito ng drug testing, no, with LTO, and unfortunately may 3 tsuper ang napatunayan ng positive, no. Sila ay immediately kinonfiscate yung mga license sila, no. Magsasailalim sila sa confirmatory test sa DOH. Pero for now hindi sila makakapag-drive. Ito yung patuloy natin ginagawa upang tiyakin na ligtas yung mga kababayan natin pag dito sila sa PITX sumakay. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.